Tila hindi kontento ang ilang militanteng grupo sa paliwanag ng Pangulo tungkol sa DAP. Nababahala naman ang isang kaalyado ng administrasyon na baka lalong maapektuhan ang kredibilidad ng Pangulo dahil sa di umano'y pagmamatigas nito. Live mula sa Maynila, may report si Chino Gaston. Chino. Jessica, sa makasaysayang Plaza Miranda, pinili ng mga militanteng grupo na panoorin ang talumpati ng Pangulong Aquino tungkol sa DAP. At sunod-sunod nga ang kanilang pangangantyaw sa Pangulo na tinawag nilang sinungaling at pork barrel king. Pero bago nito ay nagsagawa ng kilos protesta kontra DAP ang mga militante at sinubukang pang ipaliwanag ang issue sa mga nagdadaang mga ordinaryong mamayan doon sa Plaza Miranda kung paano di umano'y nilustay at winaldas ng gobyerno ang pondong ito. Narito ang report. Ng dilaw. Wala na po yung Ito ang hakol ng mga militanteng grupong nagtipon-tipon sa Plaza Miranda. Sana panood nilang pagpapaliwanag ni Pangulong Noynoy Aquino sa Disbursement Acceleration Program o DAP na idineklarang unconstitutional ang ilang bahagi. Maniniwala pa ba tayo sa ganitong presidente? Giit nila, hindi naman daw talaga nagamit ang DAP sa tamang paraan. balon ng korupsyon. Itong DAP, mga kababayan, mga kapatid, walang kinalaman sa pagpapasigla ng ekonomiya at pagtulong sa mahihirap. Itong DAP na ito. Ang kilalang kaalyado ng Pangulo na si Senator Sergio Peña, tila hindi rin nagustuhan ang ginawang pagtatanggol nito sa DAP. The president was hard-headed, tikasulo. He does not know when to accept. He made a mistake. An innocent mistake, a mistake without criminal intent, but a mistake anyway because ang hatol ng Supreme Court 13-0 unanimous. And so it's disappointing to get that kind of reaction from him. Tingin ni Osmeña, malabo pang baliktarin pa ng Supreme Court ang 13-0 desisyon nito. At kung magiging pinal ang desisyon ng Korte Suprema at hindi pa rin sumunod ang Pangulo, nababahala si Osmeña na baka magkaroon ng constitutional crisis. In order to appropriate money or to use money, may proseso yan. At hindi niya sinunod. For whatever reason, whether it's a good reason or a not so good reason, he did not follow that process. At ayun lang pong sinasabi ng Korte Suprema. Tingin ni Osmeña, lalo maapektuhan ang kredibilidad ng Pangulo sa pagmamatigas nito. Pagkatapos ng talumpati ng Pangulo na naglalaman ng pambabatikos nito sa desisyon ng Korte Suprema, nag-post sa social media si Associate Justice Marvic Leonen at sinabing lahat ng desisyon ng Korte Suprema ay nakalathala para pwede itong basahin at unawaing mabuti. Para naman sa lead petitioner kontra DAP na si dating Manila Councilor Greco Belica, diba, nung una si Presidente Arroyo ang tinisisi niya, tapos sumunod ang mga Senado naman. Tapos sumunod ngayon, Korte Suprema naman, 14 lahat na lang sinisisi, and still not owning up to what he has really done or what the administration has really done. Ang pera na naman, hawak na naman ng gobyerno. Sila na naman ng pera, wala na naman sa tao. Kaya naghihingalo. Kaya kahit anong gawin nila, na pagtatama sa mali, hindi pa rin uubla. sari-sari naman ang naging reaksyon ng taong bayan sa speech ng Pangulo. Hindi naman po kurap si Pinoy. Tingin mo hindi kurap? Hindi po kurap. Kung baga, mga galamenga, mga tao sa gobyerno, gusto niya ituwid. Kaya automatic naman, wala ka naman naramdaman. Kita mo naman, sabi ng mga classroom na yan, lahat na tuwing pasukan, puro reklamo yung mga, mababalitaan mo naman din. Yes, marami naman siyang naiambag na magandang sa Pinas. Puro pangako lang, wala naman nangyari, di ba? Jessica, pagkatapos nga panoorin ng talumpati ng Pangulo doon sa Plaza Miranda, ay agad tumulak ang mga militante tungo rito sa Mendiola Bridge at sinubukang makalapit ng Malacanang. Pero dahil alisto ang ating mga pulis, agad silang naharang at dito na lang nagsagawa ng kilos protesta muli ang mga militanteng grupo bago natapos ang kanilang programa pasado alas 8 ng gabi. Pero babala, Jessica, ng mga militanteng grupo, hindi itong huling kilos protesta kontra sa dapat kontra sa korupsyon ng Administrasyong Aquino at isang malawakang protesta ang kanilang ikinakasa sa July 18 na tinatawag nilang Black Friday protest. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.